Isang malagim na epidemya ang kumalat sa buong nayon. Nagkaroon ng malaking di pagkakaunawaan ng mga taga-nayon at si Camilla at ang pangangasa ng mga dayuhan sa latian. Sunod-sunod na mga di inaasahang pangyayari na umiikot sa mundo ni Mary. Sa paglipas ng panahon, hindi na mga malayan, panahon na naman ng taglagas at dumating na ang malamig na simoy ng hangin upang salubungin muli ang panahon ng taglamig. Isang taon na ang nakaraan buhat nang dumating si Mary sa mansyon. Heto po ang almusal ninyo. Magdala ka na rin ng payong. Nagbabago ang takbo ng panahon. Pakaingatan mong huwag mabasa si Senyorito Colin. Opo. Sige pa, alis na po kami. Tandaan mo, ingatan mo ang senyorito mo. Huwag po kayo mag-alala. Natalie, Po. sundan mo sila pero mag-ingat ka na hindi ka makita ni Senyorito Colin. Opo. Ano po ba ang gagawin niya? Wala akong tiwala kay Mary. Hindi ako nakakasiguro baka nasa panganib ang buhay ni Senyorito Colin. Po? Sinabi kong sundan sila ng lihim. Diyos ko. Maginaw na ang panahon, hindi ka ba nilalamig, Colin? Hindi. Teka, di ba malayo-layo na rin ang nalalakad natin? Oo, mga 3 kilometro na siguro. Gaano nakalayo yun? Teka, paano ko may papaliwanag yun? Pagkatapos ng kalahating oras, malayo pang ating lalakbayin. Ha? Ha? Di pa dumarating si Mary? Ha? Patungo ako sa latian kasama si Colin. Pabalik agad kami sa lalong madaling panahon. Pasensya ka na muna, pero ikaw na munang bahala sa din, Mary. Ang lakas ng loob niya. Mag-isa niyang dadalhin si Colin sa latian. Susundan ko sila. Mary, Hmm? simula ngayon, sa labas na ako kakain ng almusal ko araw-araw. Tama yan. Mas masarap nang kumain sa labas, hindi ba? Oo nga, bakit kaya? Saan ka pupunta, Patty? Ha? Bakit, Mary? Huwag kang lilingon. Bakit? Sinabi ng wag. Merong nagtatago sa likod ng puno. Palagi ko si Natalie yun. Si Natalie? Kung ganon, dapat ko siyang pauwiin. Hindi na kailangan. Hindi na nga lang tayo pupunta sa lihim na hardin. Wala kang dapat ikatakot. Ayoko nang may sumusunod sa atin. Pabayaan mo siya. Tapos na tayong kumain. Halika na. Nakasisiguro akong pinasundan tayo ni Mrs. Medlock kay Natalie, Mary. Malamang ganun na nga. Pero hindi ko na siya nakikita. Patty? Bakit bigla kang umalis? Saan ka ba nagpunta? Ha? Bakit? Ano nangyari? Ayun, tingnan mo. Huh? Tila isang babae. Malamang si Camilla. Si Camilla? Hindi ba siyang kaibigan ng mama ko? Oh, pwede mo ba siyang tawagin? Nais ko sana siya makilala. Maaari ba, Mary? Sige na,
tatawagan siya. Hindi problema. Camilla! 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 Ha? Kung ganon, ikaw pala si Colin. Malaki ka na ngayon. Camilla? Maaari mo bang ikwento ang tungkol sa aking ina? Maaari ba? Colin, wala na sigurong higit pa sa kabaitan ng iyong ina. Napakaganda ng iyong ina at para sa akin, masaya na akong makasama ko siya. Sabihin mo, kamukha ko ba ang nasawi kong ina, Camilla? Oo, kamukha mo siya. Lalo na ang iyong mga mata. Hawig sa iyong ina. Ang sabi ni Mr. Craven, ayaw niyang makita si Colin. Aba, bakit naman? Ang sabi ni Mr. Craven, lagi lamang niya naiisip ang nasira niyang kasama. Ganoon ba? Naunawaan ko. Kahawig siya ng kanyang ina. Nangangamba ako na baka lamang kamuhian niya ang sarili niyang anak. Maunawaan ko rin yun. Dahil kung hindi siya ipinanganak, malamang buhay pa ang kanyang ina hanggang ngayon. Kawawa naman ang batang ito. Namatay ang aking ina dahil sa panganganak sa akin, Camilla. Ha? Totoo ba? Colin! Gusto ko malaman kung ako nga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ako ba ang dahilan? Hindi totoo yan. Yun ang totoo, Camilla. Kaya ngayon, kinamumuhian ako ng sarili kong ama. Anong nangyayari sa'yo, Colin? Nangyari ito sa akin bilang parusa sa pagkamatay ng aking ina, Mary. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malulungkot ang iyong ina kapag narinig ka niya. Gusto kong malaman ang katotohanan, Camilla. Pakiusap, Camilla. Colin, hindi namatay ang iyong ina nung dahil sa panganganak sa'yo. Yan ang katotohanan. Hindi. Akala ko pa naman ikaw na makapagsabi sa akin ng katotohanan. Colin, Wala. Kahit sino ayaw magsabi ng katotohanan. Nag-uusap lang sa aking likuran. Mary, ang mabuti pa ibalik mo na si Colin sa mansyon. Pero, Wala nang mangyayari. Kahit ano pang sabihin ko, ikaw na lamang ang magsabi, Mary. Camilla, hindi ako uuwi sa mansyon. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Huwag mong kalimutang ako ang may-ari ng lugar na ito at wala kang karapatang sumuway sa aking kagustuhan. Colin, mama mo. Sinubukan niyang pumitas ng isang rosas. Ng rosas? Hindi ba may malaking puno sa lihim na hardin? Huh? Mayroong namumulaklak na puno ng rosas doon. Sinubukan niyang pitasin ang rosas na yon. Bakit? Dahil yun ang pinakamagandang rosas. Nais niyang pitasin ang rosas bilang regalo kay Camilla sa kanyang kaarawan. Ibibigay niya kay Camilla? Oo. Mabait na bata si Camilla kaya nagustuhan nga siya ng mama mo. Ngunit di naasahan. Nabali ang sanga ng puno. Malubhang nasugatan ng mama mo. Nasawi siya dahil sa pagkakahulog niya. Hindi dahil ipinanganak ka niya, hindi ka pa niya isinisilang noon. Mary, Colin, bakit? maaari bang
Bunutin mo ang halamang rosas na yon? Ibig mo sabihin, Oo, gusto ko siyang itanim sa ating lihim na hardin, Mary. Palagay ko magiging masaya si Mama. sige, kung mahukay ko ang kanyang mga ugat, sigurado akong tutubo siya. Mary! Huwag ka mag-alala. Ah, Ang sakit. Mary! 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 Sumagot ka, Mary! 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 Mary? Wala. Mary? Paano na? Anong gagawin ko? Mary! 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 Ha? Mary! Ayun sila! Mary! 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 Senyorito Colin! Anong nangyari? Saklolo, di ko tulungan mo si Mary! Mary! Senyorito! Mary! Senyorito, ano nangyari sa inyo? Mary! Deacon, saan kayo pupunta? Dadaling ko siya kay Camilla. Sumama ka na kay Natalie pauwi sa mansyon. Natalie, ingatan mong senyorito mo. Teka, sasama ako. Huwag na, senyorito ah. Mary. Napilayan ng kanyang paa. Nakakalakad din siya agad. Masakit ba? Oo, konti lang naman. Kung tatahimik ka, mawawala agad ang maga. Maraming salamat, Camilla. Kung ako'y makakapahinga, si Dick, maaari ko na siyang sakyan pa uwi. Oo. Natutuwa ako. Ha? Mauunawaan ka ni Colin, di ba? Oh, ewan, palagay ko. Kailangan lamang niyang marinig ang buong katotohanan, Mary. Bakit naman? Hanggat hindi nabubura sa kanyang isipan na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Hindi siya gagaling, Mary. Hindi ko alam. Hindi ko alam na naging ganun pala ang kanyang paniniwala, Camilla. Ganun din ako. Matalinong bata si Colin. Pero sinasarili lamang niya Palagay ko, tama ka nga. na ano. Na nagkukulong ang lahat ng mga tao sa mansyon.
na para bang bilanggo kung kaya hindi nga sila maligaya doon. Kung marunong kang makisalamuha sa ibang tao at marunong magbigay sa iyong kapwa, wala nang dahilan kung bakit hindi ka magiging maligaya, Mary. Camilla, Ha? maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong lihim na itinatago? Ang tungkol ba kay Max? Oo, Matagal ng panahon, minsan meron akong isang taong hinahanap. Nagsumpaan kaming magpapakasal. Ngunit, bakit ka naman iniwan ni Max? Camilla, bakit? patawad, Mary. Akala ko'y maaari ko na sabihin sa'yo ang lahat. Hindi pala. Hindi bale? Lahat naman ng lihim nabubunyag din pagdating ng tamang oras, hindi ba? Huwag mo akong mag-isa. Gusto ko nang... Mabuti pa siguro, kinuha na rin ako ng mama ko. Bakit? Nasaktan ka ng dahil sa akin, Mary. Wala kang dapat ipag-alala, magaling na ako ngayon. Paano kung hindi dumating si Deacon? May magagawa ba ako para tulungan ka? Huh? Mary, ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Pero wala akong nagawa. Hindi kita natulungan. Bakit? Hindi ka ba natutuwa at tinutulungan ako ni Deacon? Sana'y kasing lakas din ako ni Deacon, Mary. Hindi ba? Sinubukan mo naman akong iligtas at matulungan. Sa akin, napakalaking bagay na yon, Colleen. Hindi. Hindi ko matanggap. Hindi ko maunawaan kung anong aking nararamdaman. Wala na akong silbing. Wala akong pakinabang. Pabigat na lang ako sa inyo. Dahil sa wala namang kapansanan sa katawan si Mary, malusog, talagang hindi niya maunawaan kung ano ang pinaghihinagpis